Hi my loves, welcome back to my channel. In today's reading, we will going to have general reading. And ang focus ng ating reading energy is who is secretly hates you. So, my loves, meron tayong pagpipilian na tatlong pile. And mamili kayo my loves para sa pile number 1, for pile number 2, and for pile number 3. So ayan my loves, habang namimili kayo, if bago ka sa channel ko my loves, subscribe sa ating channel para sa ating reading. Marami tayong mga offered na reading, and sa mga nagtatanong kung tayo ay nag-accept ng private reading, yes my loves, meron tayong mga services, and paka-discover na lang dyan sa ating description box. Okay, so let's start with pile number 1. Sino yung may lihim na sino ang may lihim na galit sa'yo? And let's see kung paano nila na-handle to, kilala nyo ba sila, at ano yung pwedeng sabihin natin possible na effect nun sa inyo. Okay, so let's see my loves. Oh, meron dito my loves na facts. My loves, pwedeng ito ay may kinalaman sa romantic relationship my loves. Ayan. So dito my loves, pwede I hear na with this house and this doll or child, I hear my loves na meron kayong naging endings ng person na to. So, possible my loves, ito ay part ng iyong nakaraan. Pwede my loves yung may lihim na galit sa'yo ay yung taong dati ay minahal ka rin, or sabihin natin minahal mo rin. So, I hear my loves dito, pwedeng hindi pa kasi totally nakaka-move on yung person na to. And dito my loves, I hear na nagkasama kayo ng matagal, or pwedeng nagkaroon talaga kayo ng bonding with this person. And I also hear my loves na hindi pa siya totally, alam mo yun, kahit na sabihin hindi na to love matter, hindi ka pa niya totally gustong pakawalan, or hindi ka pa niya totally gustong ibigay sa iba. Andun pa rin yung possession my loves. And dito my loves, I hear na hindi mo to mapapansin, hindi mo mahahalata my loves na meron siyang galit sa'yo or pagkainis. I also hear intimidation my loves, nai-intimidate din to sa'yo, and doon sa mga, sabihin natin nakikita niyang pag-move forward mo. So my loves, dito kailangan, alam mo yung magkaroon ka ng awareness. Kailangan magkaroon ka ng awareness with this person, kasi alam mo yon, yung hindi mo ina-expect na may galit or inis siya sa'yo. So kagaya nga ng sinabi ko, pwede nga minahal mo din yung taong to. And doon sa pagmamahal na yon, pwede nabubulag ka na without, sabihin natin, without, alam mo yon, hindi mo sukat akalain na may inis pala siya sa'yo or galit, na pwede my loves nagsisend din siya ng mga negative energy or evil eye sa'yo. So dito my loves, pwedeng itong person na to, because of their, sabihin natin, narcissistic na katangian, hindi niya matanggap na nagsisimula ka ng panibago without them. So my loves, kung meron kang part of your past na alam mo yun, yung nagkaroon kayo ng, sabihin natin, something, and ngayon na ay parang nag-move forward ka na, pwedeng this person secretly hates you. Let's see more energy about this person. Ayan, nalaglag my loves. So with this key at your right from start, your life shall, okay, so dito I hear my loves, follow the desire of your heart. And double my loves confirmation. Ito din pwede my loves, may anak ka din dito, or pwede dito my loves, pwede
meron siyang insecurity sa mga taong nakapaligid sa'yo. The way other people treated you, na parang hindi niya naipakita sa'yo yun yung parang kinakagalit or kinakainis niya, my loves. And yes, with this garden, my loves, good company, yun yung parang kinakainisan niya, or yun yung parang sabi natin root cause ng hatred niya right now. Parang hindi niya kayang makita na masaya ka with other people. Hindi niya kayang makita na merong nagpapahalaga sa'yo. Alam mo yun, yung kumbaga ganun yung mga taong possessive, kahit naman meron silang pagkukulang, hindi nila nakikita na sabihin natin deserve mo talaga ang love. So ano naman, my loves, yung with this judgment card, my loves, pwede na hindi pa niya napapatawad ang sarili niya, ang isa't isa, my love. Six of Pentacles, marami, my loves, na nagmamahal sa'yo at pwedeng sa kanya, my loves, is may regrets dito. Nagkakaroon, my loves, na regret sa taong to. Pwede na bakit nung time na kasama ka niya, bakit hindi niya yun nakuhang ipakita sa'yo. Bakit dati, alam mo yun, yung parang in-underestimate ka niya, hindi niya sukat akalain na may darating pang tao na pwedeng magmahal sa'yo or magpakita sa'yo ng importansya. So dito, my loves, I hear the more na may nakikita siyang may nagkikare sa'yo, the more na merong alam mo yun, nakikita siyang willing mag-share sa'yo ng something. Alam mo, under regrets, my loves, they feel disappointment, my loves, and pwede, my loves, dito, kahit hindi niya pinapakita, I hear na they just playing around na parang okay lang sa kanilang mga nangyari. Pero dito, deep inside, they have a lot of, sabi natin, sadness and pain dito, my loves. So, and that's all for you, my pile number 1. Ay, by the way, ito nga pala, isa sa mga features na makikita mo sa kanya. This person, pwede may mga facial hair. Ayan yung features na pwede mong mapagbasihan. For you, pile number 1, may mga facial hair siya. Or pwede naman, my loves, na this person is literally loves or taking care of, kung sabihin nating babae man yan or lalaki, they are conscious with their hair. Pwede meron silang magandang hair, and sabihin nating, alam nyo yung charismatic din tong person na to, dahil parang alam mo yung nasa crown of beauty niya, yung sa hair niya, dun siya nagiging attractive. And that's all for you, my pile number 1. Thank you so much and see you in my next one. For pile number 2, my loves, let's see kung sino yung may sikretong hate sa'yo or galit. So, dito, my loves, pwedeng kilala mo na to or pwedeng hindi mo pa siya talaga nakikilala. So, may mga features tayong makikita dito, my loves, mga katangian niya or pwedeng connection niya with you. So, tingnan natin, my loves. So, dito, my loves, meron nga talagang deception dito with this moon card. Pwedeng hindi niya pinapakita. So, ang reason ng taong to kung bakit may secret animosity siya or hate sa'yo, my loves, is because of your resilience. Kahit na sunod-sunod yung nararanasan mo, my loves, in life, parang andun, nakapabor kasi sa'yo yung good luck eh. So, dito, my loves, pwede na mayroong insecurity to when it comes to your luck, when it comes to your security. So, pwede, my loves, na kahit anong pigil, minsan I hear yung sabotage, may sabotage energy itong person na to. Na kung minsan, pag nakaka-encounter ka ng hindi maganda in your life, ay parang pabor sa kanya, ganun, or nakakaramdam siya ng sabihin nating ligaya, ganun. So, dito I hear intervening itong person na to, lalo na when it comes to your success. So, this person,
Pwede pinapakita niya na mapagkakatiwalaan mo siya with this moon card. Pwedeng nag-open ka or vulnerable ka sa taong to. So dito my loves, I hear na open ka sa taong to. And this person, pwede hindi mo nararamdaman na meron tong secret animosity sa'yo or hate. So dito my loves, magpatuloy ka kasi pwede yung negative energy niya iyon yung nagkokos sa'yo ng pag-ubagal ng usad. Like for example na lang sa career mo, na kaya pala hindi ka nabibigyan ng mga opportunities, hindi ka mabigyan ng chance para patunayan ang sarili mo because alam mo yon, yung hindi nila kilala nila yung talent mo pero hindi nila hina-highlight yon. Hindi nila yon ina-accept, hindi nila yon kino-compliment or ina-acknowledge. So pwede yung way na ganun ay sila yung nagiging restraint. Pwede may loves na mas gusto nilang i-compliment ang ibang tao kaysa sa'yo. Pero may loves dito, I hear good luck is on your side eh. Kahit anong pagtago nila, kahit anong pagkontra nila, parang laging nakapabor my love sa'yo. That's why yung taong to ay lagi kang, alam mo yun, lagi nakakaramdam talaga sa'yo ng hatred. So let's see more energies about this person. So yes my loves, kilala mo to. And pwede my loves na, yun nga, na nagiging vulnerable ko sa taong to. Yes, may Queen of Pentacles dito, my loves. Pwede na katrabaho mo din to or sabihin nating malapit siya sa'yo. Alam mo yung nakilala mo to sa pag-earn ng pera or same kayo ng earning opportunities, same kayo ng industry. The King of Cups, my loves. Pwede din na okay. How you handle your life, pwedeng hindi sila masaya. Pag nakikita kanila kung paano mo i-handle yung sarili mo, yung mga pagsubok na dumadating sa'yo, my loves. So, sabihin natin, my loves, na yung support na nare-receive mo from nowhere, alam mo yun, di ba nga nabanggit ko nga pa, good luck is on your side. Yung support na yun, parang hindi nila ma-accept na palaging nakapabor sa'yo yung tadhana. That's why, may mga pagkakataon, my loves, I hear na kahit na sabihin mong nasa side mo yung taong to, pag nagse-celebrate ka, hindi siya masaya. So, dito, my loves, meron din ditong 11-11. So, may another pa na parang darating sa buhay mo na talagang magbo-boost ng hatred niya sa'yo. And pwede may kinalaman din yun, my loves, sa marriage or pwede, my loves, pag ikaw ay nagkaroon ng love life, lalo itong ma-insecure. So, dito, my loves, may gatherings din na pwede na hindi niya matanggap na masaya ka, na marami kang achievements, my loves. Kasi may another gatherings dito na pwede mag-trigger ng hatred niya. Okay? So, let's see more. Ayan, letter. Yes, my loves. I hear na you need to be more protective. Kung before ay parang akala talaga medyo masakit, 'di ba? Sa pag kung halimbawa, akala mo ito ng tao na to, yung mapagkakatiwalaan mo na magiging vulnerable ka. Pero dito, my love, sa side P, ay kailangan, my loves, mag-ingat ka sa taong to because you are, sabihin natin, maapektuhan ka in a happy environment. So, dito, my loves, hindi naman siya to the point na sisiraan ka. Hindi lang siya masaya talaga doon sa mga nare-receive mo in life. And dito I hear na andyan talaga, generous of luck. Ano man yung nararanasan mo, hindi ka man sinuwerte sa mga taong nakapaligid sa'yo, sa kaibigan, my loves. Ang dami pa talaga na sabihin nating paparating na blessings sa'yo. Dito, my love, sa alls dito, I hear na may mga taong nanggagasip sa'yo.
So dito sa mga nanggagossip sa'yo, my loves, hindi kanya kaya ipagtanggol. Alam mo yung may maririnig siyang something sa'yo, pero alam mo yung mga bulong-bulungan tungkol sa'yo, pero hindi niya lilinawin kung ano yung totoo talaga sa'yo. Ganon yung taong yan. Okay? Kaya dito, wag mo siyang asahan, wag ka maging vulnerable. The hoot calls of worry and woe, but they will not create any great echo. Hanggang hoot calls lang sila, hanggang bulungan lang sila, my loves. And this person, kaya hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Kaya, alam mo yon, yung hatred niya andun pa rin. Because, yun nga, dun sa mga balakid na dumadating sa'yo, lagi kang may savior. Alam mo yun, lagi kang may tagapagtanggol. Parang hindi maipaliwanag na bakit sa'yo napupunta yung blessings na yun. Bakit kahit ano yung mga bullying or something na sabi-sabi sa'yo, parang wala lang sa'yo. So, pwedeng yun yung insecurity niya, my loves. And, hindi naman sila magiging hindi naman makaka-apekto to ng malaki sa'yo, kaya wag mo na lang silang i-overthink. And let's see, features, ayan, Hispanic or Latino. So, pwede, my loves, na yung features nila, meron silang, pwedeng black hair to, my loves. So, I also hear na, pwedeng fair skin din siya. And, sabihin natin, yung kilay niya or yung mata niya nangungusap. Okay, so yun yung mga features na pwede mong makita sa taong to. And that's all for you, my pal number 2. Thank you so much and see you in my next one. Hi, my pal number 3. Ayan. So, welcome back. So, in this reading, let's see kung sino yung may sikretong hate sa'yo. Okay, so in this reading, pwede may loves na kakilala mo na to, pwede nararamdaman mo na siya. Pero dito may loves to have more clarity. So let's see kung ano-ano yung mga energy na binabato niya sa'yo at kung sino yung taong to. Okay, let's see. Wow, so this person, my loves, is pwede na, alam mo yung charming na tao. Ang ganda ng ng taong to. Pero dito, my loves, I hear, wow, more on action. So, sino yung taong to, my loves? So, dito, pwede, my loves, na this person is very charismatic in your vicinity. They are very charismatic and influencer din, no? Pwedeng meron tong, sabihin natin, malaking impluensya. So, dito, my loves, kaya niyang, alam mo yun, kaya niyang impluensyahan yung ibang tao against you. So, this person, my love, secretly hates you because of the, alam mo yun, yung progress mo in life. The way how you move in life, my loves, the way how you, sabihin natin, how you deal with your opportunities dito, how you take actions when it comes to your growth. So, pwede, my loves, na ikaw meron kang sariling strategy kung paano ka mag-grow, kung paano ka magkakaroon ng progress. And this person, pwedeng hindi niya ma-take yun. Kasi nga, sanay siya na siya yung nasa spotlight. So, dito, pwede, my loves, na ito ay hindi mo talaga siya totally kaibigan. Pwedeng nasa around vicinity lang kayo na pwedeng katunggali mo siya or itinuturing kanyang katunggali. Alam mo yon, yung parang hindi ka nakikipag-compete sa taong to dahil eto siya maganda yung energy niya dito, charming, they are very charming. Ang ganda ng tingin sa kanya ng ibang tao, ang taas, and sabi ko nga kanina, they are very influential. Pero dito, my loves, dito ano siya meron siyang conflict deep inside na parang ayaw niya na naaagawan siya ng, let's say, spotlight na hindi mo naman talaga totally inaagaw. So, I hear dito, doon sa environment na ginagalawan mo, siya yung nasa spotlight. Meron kang sariling way kung paano ka alam mo yun, mag-grow, magpa-progress, makikilala, at hindi niya matake yun. Kasi hindi niya alam kung paano ka kumikilos. Hindi niya alam kung ano yung strategy mo in life. That's why, my loves, this person, sabihin natin,
sabihin natin na it causes lots of drama deep inside. Na parang nagsa-self-pity or ano mo yun, yung hindi mo siya inaano, my loves eh. Pero nasisilaw siya sa liwanag mo. Nasisilaw siya doon sa mga, sabihin natin, ibang choice na pinili mo in life, and alam mo, you handle it well, na siya, hindi niya kayang gawin yon. Nasanay siya sa spotlight. Pero yung work or yung sabihin natin progress na meron ka, hindi niya alam kung paano mo na-take or nakuha. So, that's why this person secretly hates you. Kasi, alam mo yun, doon sa ginagalawan nyo, sanay siya na siya yung bida doon, sanay siya na doon siya magaling. Pero meron kang another work na kung saan doon ka expert, yun ang hindi niya matanggap kasi hindi niya kayang gawin. Okay? So, I also hear, my loves, this person, kagaya ng binanggit ko kanina, they can influence people na mag-opposite sa'yo, or sabihin natin, kaya nilang bulungan o impluensya ng isang tao para i-hate ka. At pwede din, my loves, may upcoming na mga sign na and synchronicities, meron kang makikita na yung person na yun. Okay? Yung person na to ay mayroong hindi sinasabing maganda tungkol sa'yo. Tungkol doon sa bagay na master mo na, tungkol doon sa growth na meron ka. Like for example, dito sa environment, halimbawa workplace or school, siya yung bida dito. Pero ikaw, halimbawa, meron kang ibang sideline. Halimbawa na lang, ikaw ay mayroong business or meron kang crafts, nasa crafts industry ka or nagpo-focus ka sa iyong mga designs, hindi niya kaya yun. Pero ikaw, nagpa-flourish ka kasi pinagpapatuloy mo kung ano lang yung passion mo, kung pinagpapatuloy mo kung ano yung goals mo aside from studying or working. Pero siya, andun lang siya sa work niya. Kumbaga, yun yung na-master niya, pero hindi niya matanggap na mayroon ka pang iba. Alam mo yun, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. That's why this person, hirap na hirap siyang i-accept, and pwede, my loves, na yung nakikita niyang growth sa'yo ay ginagawa niyang reason para mag-cause ng conflict. Like for example, yun nga, halimbawa, meron kang mga crafts na ginagawa, and then doon sa environment nyo, hindi ka halimbawa laging nagpapakita, or sinasabi niya na hindi ka nakakatulong. Pwedeng ganun, my loves. Like, yun yung example. Na alam mo yun, lahat ginagawa niya ng conflict. Para, alam mo yun, hindi ka makapag-put into action doon sa mga bagay na minamaster mo. Okay? And pwede, my loves, na they can influence other people para ma-disappoint din sila. Pwede, my loves, paparating pa lang yun. Kaya, alam mo yun, yung action mo, medyo maglaylo ka muna kung masyado kang aloof o doon sa environment na ginagalawan nyo parehas. So, para magstay ka doon, gawin mo yung mga responsibilities mo doon para hindi ka niya makitaan ng butas. Let's see more. Ring, my loves, beware. The ring on the left hand side. No positive tidings should then be impiled. And the most beautiful of the cards, this lady is. So maganda. Maganda yung taong to. Charming. They are charming. They are very influential. They are, sabihin natin, famous or sikat sa environment ninyo. Pero dito, my loves, may facts dito. They are cunning, okay? So cautious you must be. Do not so carelessly trust kung sino may lumapit. Pwede din, my loves, na yung charming na to, mabait ang approach sa'yo. Yun ang papakita niya sa maraming tao. Pero deep inside, hindi ka niya gusto. Okay? So pwede, my loves, wag ka totally magtitiwala sa taong to. Lalo na, laging, dalawang beware. So, mag-ingat ka sa taong to or dito they are very charismatic person na pwede aalamin niya
kung ano yung mga strategy mo in life. And for their features na pwede mo makita sa kanila, meron tong medium hair. Pwede hindi to into long hair, or kahit hindi ganyan kaikli, my loves, I hear na sa medium, I also hear na wala tong kaaway. Alam mo, lagi siyang nasa gitna. Pero pagdating sa iyo talaga, parang ikaw yung target niyang, alam mo, yung opponent niya, kahit hindi ka naman nakikipag-away sa taong to. So dito hindi siya into long hair, my loves. Pwede itong taong to wala siyang kaaway kasi gustuhin siya ng ibang tao. And pwede, my loves, kung ano yung achievement mo sa ibang field, yun yung hindi niya kayang gawin, or yun yung nagkukos ng hatred niya sa'yo, na pwedeng gawing butas doon sa environment na ginagalawan nyo. And that's all for you, my pile number 3. Thank you so much and see you in my next one.